Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga din po, Father. Atin po na binabati at pinagdadasal ang inyong lahat ng mga intensyon na naririto sa pambansang Dambana, kasama yung mga sumusubaybay sa atin sa magitan ng ating live streaming araw-araw, lalo na po para sa intensyon ni Tita Esther Luwansing Elipanyo na sumusubaybay sa atin ngayong umagang ito at sa lahat ng nasa kanilang tahanan, lalo na po yung mga may sakit, kasama ang ating mga kapatid na overseas Filipino workers. Sa kapistahan pong ito ni San Felipe Neri, itaas nating lahat ang ating mga alalahanin sa Diyos. Humingi tayo ng biyaya ng katatagan sa pananampalataya upang ating mapaglabanan ang lahat ng mga pagsubok na hinaharap natin sa ating buhay. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, pagsisihan natin ang ating mga nagawang kasalanan. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga pagkukulang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, buong puso mong ipinagkakaloob sa iyong mga matapat na lingkod ang kadakilaang maging banal na iyong ikinalulugod. Ipagkaloob mong mapag-alab kami ng ningas ng iyong Espiritu Santo na siyang pumuspo sa kalooban ni San Felipe Neri sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, tungkol sa kaligtasang ito, masusing nagsiyasat at nagsuri ang mga propetang humula sa kaloob na itong nakalaan sa inyo. Sinuri nila kung kailan at paano ito mangyayari.
Ang panahong ito ang tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila nang paunang ipahayag sa kanila ang hirap na titiisin ni Kristo at ang parangal na tatamuhin niya. Nang kanilang ipahayag ang mga katotohanan ito, ipinaunawa sa kanila ng Diyos na ang ginagawa nila ay sa kapakinabangan ninyo at hindi sa kanila. Ang mga katotohanan ito'y narinig ninyo ngayon sa mga tagapangaral ng mabuting balita ng Diyos. Nagsalita sila sa inyo sa kapangyarihan ng Espiritu Santong sinugo sa kanila buhat sa langit. Ang mga katotohanan ito'y pinanabikang maunawaan ng mga anghel sa langit. Kaya nga, ihanda ninyo ang inyong mga isipan. Magpakatatag kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Hesukristo. Bilang mga anak, sundin ninyo ang Diyos at huwag ang masasamang hilig tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Yamang ang Diyos na humirang sa inyo ay banal. Dapat kayong magpakabanal anuman ang inyong ginagawa. Ayon sa nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay na hayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig niya ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, nagsalita si Pedro kay Jesus. Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Sinabi ni Jesus, tandaan ninyo ito, ang sino mang mag-iwan ng bahay o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa, dahil sa akin at sa mabuting balita, ay tatanggap na makasanda ang ibayo sa buhay na ito. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak at mga lupa, ngunit may lakip na pag-uusig.
at sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauuna na magiging huli at maraming nahuhuli na magiging una. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga minamahal kong kapatid na naririto sa pambansang dambana at deboto ni Santo Padre Pio, isa pong mapagpalang araw sa inyong lahat. Batid ko po na marami sa atin na naririto. At kahit yung mga kasama nating sa ating live streaming ay may kanya-kanyang dinadala o pasaanin sa buhay. Ang iba siguro ay pagod na sa paghahanap buhay. Nag-iisip ng tumigil. Gusto nang magpahinga. Dahil sa araw-araw na hirap, na bunga ng inyong pagpapagal. May mga ilan sigurong nalulungkot at nangungulila ngayon dahil sa pagpanaw ng kanilang mahal sa buhay. At may mga ilan siguro na nag-aalala para sa kinabukasan ng kanilang pamilya. It is unnatural or it is natural to feel overwhelmed. But today, the Word of God and the life of our patron, including Philip Neri, offer us a profound and logical anchor of hope. Sa ating Ebanghelyo mula kay San Marcos, narinig natin ang tapat na inahing ni San Pedro. Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at sumunod kami sa inyo. Minsan, ganito din ang ating hinaing. Ganito din ang sinasabi natin sa Diyos. Ang iba nga'y nagtatampo at nagtatanong, Panginoon, nagsisimba naman ako. Naglilingkod naman ako sa iyo at nagsasakripisyo. Pero bakit ito ang ganti mo sa akin? Hindi naman ako ng api ng kapwa. Wala naman akong mabibigat na kasalanan. Pero bakit ang bigat ng buhay? Anong mali? Saan ako nagkamali? At hindi nakapagtataka kung ang mga tanong na ito ay bahagi ng inyong mga tanong sa panahon na ito. Natural yan bilang tao. Ngunit napakaganda ng pangako ni Jesus. He guarantees 100-fold reward in this age, homes, brothers, sisters, mothers, children, and fields. Ngunit pansinin ninyo ang idinagdag niya. Bukod sa mga ito, ang sabi niya, kasama ng mga pag-uusig o mga pagsubok, at sa darating na panahon, ang buhay na walang hanggan. My dear brothers and sisters, the Catholic faith does not promise a life without problems.
Rather, it promises a life where no problem is without meaning. Kaya kapag ka merong nang aakit sa inyo na ibang relihiyon o ibang sekta at sinasabing ay sa amin kang sumama, lagi kang magiging masaya, lagi kang nasa kapayapaan, magduda kayo. Sapagkat hindi yan ang pangako ng ating Panginoong Hesus. Hindi nangako ang ating Panginoong Hesus ng madaling buhay bilang Kristiyano. Pero, ipinangako niya na ang lahat ng sumusunod sa Kanya hanggang sa paanan ng krus at hanggang sa kamatayan sa krus ay magkakamit ng buhay na walang hanggan. Para itong pagtatanim, bago maging matayog na puno at hitik sa bunga ang isang binhi, kailangan muna itong ibaon sa madilim at malamig na lupa. Ang mga pasanin ninyo ngayon ay hindi palatandaan na pinababayaan kayo ng Diyos. Ito ang madilim na lupa kung saan kayo pinatutubo upang mamunga ng 100 beses. Ganito ang naging buhay ni Santo Padre Pio at ni San Felipe Neri. Mga santong nagdanas ng iba't ibang pagsubok dahil sa kanilang pagsunod sa ating Panginoong Hesus. Kaya nga, paalaala sa atin ngayong mga panahon na ito. At sa tuwing kayo'y dadaan ng pagsubok at pag-uusig sa buhay ay ganito. Number 1, magpakatatag. Be sober in spirit. Huwag tayong magpapadala sa ingay ng takot at pag-aalala. When we are sober-minded, we look at our problems logically and spiritually, knowing that God is in control. Number 2, fix your hope completely. Hindi kalahati, hindi baka sakali. Ibigay natin ang buong tiwala sa awa, habag at biyaya ng Diyos para sa atin. At kahuli-hulihan, sikaping maging banal. Strive for holiness. Sabi sa pagbasa, dapat kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Even in our suffering, we are called to be kind, to be patient, and to act with love. Kung mayroong isang tao na nakakaintindi sa bigat ng krus, sa sandaang-daang biyaya ng Diyos, ito'y walang iba kundi si Santo Padre Pio. Isama mo pa si San Felipe Neri. Ano ba ang naging buhay ni Santo Padre Pio? For exactly 50 years, he bore the stigmata, the physical wounds of Christ, along with countless spiritual attacks, false accusations, and physical illnesses. He experienced the persecutions Jesus mentioned in the gospel. Yet he did not despair. He saw the cross as a bridge to heaven, not a barrier. Iniwan niya sa atin ang isang napakasimple ngunit napakalalim na paalaala. Magdasal, umasa, at huwag mag-alala. Worry is useless. God is merciful and will hear your prayer. Mga kapatid, leave your worries at the altar today. Ipagkatiwala ninyo ang inyong mga krus at pasaanin sa Panginoon. As you go back your homes, to your daily routines,
Baunin ninyo ang katiyakan ng inyong mga sakripisyo ay hindi mawawalan ng saysay. There is 100-fold grace waiting for you, prepared by God, who sees every luha and knows your burden. Kaya magpakatatag kayo, magpakabanal at patuloy na umasa. May awa at habag ang Diyos sa isang kaluluwang handang magtiis, alang-alang sa pagmamahal sa Kanya. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa aming paghahain ng pagpupuri at pasasalamat, ay lagi nawa naming magampanan ng buong galak na sambahin ang ngalan mo at paglingkuran ng kapwa-tao. Gaya ng ginanap ni San Felipe Neri sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Felipe Neri ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng simbahan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-aasang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinisil-nisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo po ang lahat.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa banal na pakikinabang, ay lagi nawang manabik na tumanggap sa pagkaing nagbibigay buhay, katulad ng naging pananabik ni San Felipe Neri sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petralcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan. Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa papasan dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng ulibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ng ating healing bundle sa pagkakamit na kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, inaanyayahan ang lahat na nagnanais maging kasapi ng konfradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ikaapat, sa darating na linggo, 31 ng Mayo, ay ang pagtatapos ng Flores de Mayo. Ang misa ng tapusan ay sa ganap na 2 ng hapon, na susundan ng Santa Cruzan, na lalahukan ng ating mga nasasakupang barangay. Ang lahat ay malugod na inaanyayahan sa huling araw ng alayan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya.
Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.
Magandang umaga po sa ating lahat. Paanyaya. Tayo po sama-sama po sa panalangin sa umaga. Inayahan ko po na tayo'y tatayo. Gawin natin ang tanda ng krus sa mga labi. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. Halina sambahin ng Panginoon ang makapangyarihan Diyos. Halina at sambahin ng Panginoon ang makapangyarihan Diyos. Tayo lumapit sa ating Panginoon, siya ay aawitan. Ating papurihan ang batong kublihan natin kalakasan. Tayo lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Halina at sambahin ng Panginoon ang makapangyarihan Diyos. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila. Ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pa na kanyang nilalang. Halina at sambahin ng Panginoon ang makapangyarihang Diyos. Tayo lumapit sa kanya ay sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siyang ating Diyos, tayo ay kalingat niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Halina at sambahin ng Panginoon ang makapangyarihang Diyos. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso ay huwag patigasin tulad ng ginawa na inyong mga magulang na nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksod doon ay sinubok na inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Halina at sambahin ng Panginoon ang makapangyarihan Diyos. 40 taon sa inyong ninuno ako'y nagdamdam ang aking sinabi. Sila ay suwail walang pakundangan at ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko ako'y sumupandi sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Halina at sambahin ng Panginoon ang makapangyarihan Diyos. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halina at sambahin ng Panginoon ang makapangyarihan Diyos. Sabay-sabay po tayo sa awit. Ang Diyos ngayon nagbigay makalangit na lakas. Bawat araw may ningning, bukso ng hangin kidlat. Katatagan ng lupa, kalaliman ng dagat. Siyang lahat ang may gawa, kaya puso'y may galak. Ang Diyos ngayon nagdala lakas na aking tulong. Karunungang gagabay sa aking magtatanggol. Daan niya'y daraanan, bisig niya'y aking bubong. Siya ang kaibigan tunay na Panginoon. Kaya sa ating pagising, alay ipasasalamat sa makapangyarihan Diyos na aking nililiyag. Sa lahat ng panahon na aking ipahahayag, isang Diyos, tatlong persona, pinagmulan ng lahat. Tayo po ay magsiupo. Ako'y umaawit patungkol sa iyo, Panginoon, at aking matutuhan sa iyo ang ugaling walang kapintasan. Ang aking awitin ay ang pagtatapat at ang katarungan. Ako'y umaawit patungkol sa iyo, O Panginoon, kung mahal. Ang aking susundin tumpak na ugali walang kapintasan. Kailan kaya darating sa akin ako'y lalapitan? Malinis ang budhing mamumuhay ako sa aking tahanan. Sa buhay kong ito, ang gawang masamay di ko tututulan. Ang sino man taong gawaing masama, di ko sasamahan. Di ko papansinin kung sino man siya, ang Diyos ay kalaban. Aking sisikapin na ang masunod ko'y ang gawaing tapat. Maging sa isipan, di ko iisipin ang gawang di tumpak. Siyang naninira ng kanyang kapwa'y aking wawasakin. Di ko papayagan ang mapagmalaking hambog kung tumingin. Ang lahat ng taong nagtatapat sa Diyos, ako ay kaisa. Sa aking palasyo ipapayagan ko na doon matira. Kung tunay na tapat ay tutulutan ko na maglingkod sila. Sa aking palasyo ay ang sinungaling di ko papayagan. Sa aking harapan ang mapagmungwari di ko tutulutan. Lahat na masama, araw-araw sila'y aking wawasakin. Lahat ng masama sa lungsod ng Diyos ay palalayasin.
Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Ako'y umaawit patungkol sa iyo, O Panginoon, at aking matutuhan sa iyo ang ugaling walang kapintasan. Panginoon, huwag mong iwaksi sa amin ang iyong habag. Napakadakila mo, Panginoon Diyos ng aming mga ninuno. Purihin at parangalan na iyong pangalan habang panahon. Makatarungan ka at tapat sa lahat ng ginagawa mo. Matutuwid ang iyong landas, walang kinikilingan ang mga hatol mo. Talagang kami nagkasala, lumabag sa kautusan, at naghimagsik sa iyo, hindi namin ginanap ang iyong mga utos, na para rin sa kabutihan naming lahat. Alang-alang sa iyong karangalan, huwag mo kaming itakwil habang panahon. Huwag mong putulin ang iyong tipan sa amin. Muli mo kaming kahabagan, alang-alang kay Abraham na iyong minamahal, kay Isaac na iyong lingkod at kay Israel na iyong pinabalan. Ipinangako mong pararamihin ang kanilang lahi, gaya ng mga bituin sa langit at ng buhanginan sa tabing dagat. Subalit ngayong Panginoon, kami ay naging pinakamaliit na bansa. Dahil sa aming kasalanan, kami pinakaabang ngayon sa sanlibutan. Wala kaming hari, mga propeta o mga tagapanguna ngayon. Walang templong mapag-aalayan ng mga handog na susunugin, mga hain at kamangyan. Wala man lamang lugar na mapaghandugan upang kami ay humingi ng awa mo. Ngunit lumalapit kami sa iyo ngayon. Nabagbag ang puso at nagpapakumbaba. Tanggapin mo na kami na parang may dalang mga baka, mga guya at libu-libong matatabang tupa na susunugin bilang handog sa iyong harapan. Tanggapin mo ang aming pagsisisi bilang handog upang kami matutong sumunod sa iyo ng buong puso. Wala nagtiwala sa iyo na nabigo. Simula ngayon, buong puso kami susunod sa iyo, sasamba at magpupuri sa iyo. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, huwag mong iwaksi sa amin ang iyong habag. O Diyos, aawitan kita ng isang bagong awit. Purihin ang Panginoon na aking sanggalang. Sa pakikibaka ako ay sinanay. Inihanda ako upang makilaban. Matibay kong muog at tagapagligtas, at aking tahanang hindi matitinag. Tagapagligtas kong pinagtitiwalaan, nilulupig niya ang sakop kong bayan. Ano ba ang tao, Panginoon namin? Siya'y tao lamang na iyong pinapansin, katulad ay ulap na tangay ay ng hangin. Napaparam siya na tulad ng lilim. Langit mong tahanan ay iyong hubugin. Panginoon, lisanin mo't bumaba sa amin. Mga kabundukan ay iyong hipuin. Lalabas ang usok, aming mapapansin. Ang maraming kidlat ay iyong suguin. Sa lahat kong kaaway, iyong palakpakalatin. Sa pagtakas nila ay iyong tudlain. Hawakan mo ako iyong itaas. Sa kalaliman tubig ako'y iligtas. Ipagsanggalamot ng di mapahamak. Sa mga dayuhang may taglay na lakas, ubod sinungaling na walang katulad. Kahit ang pangako ay sumpaing lahat. O Diyos, may awitin akong bagong-bago. Alpa'y tugtugin at aawit ako. Tagumpay ng hari ay iyong kalaog. At iniligtas mo si David mong lingkod. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapana ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. O Diyos, aawitan kita na isang bagong awit. Pagbasa mula sa sa aklat ni Isaías. Narito ang tubig, mga nauuhaw. Ang mga walang salapi ay kumuha rito at bumili ng pagkain. Halik kayo at bumili ng alak at gatas. Bumili kayo, ngunit walang bayad. Bakit ginugugol ang salapi sa mga bagay na hindi nakabubusog? Bakit inuubos ang pera sa mga bagay na walang halaga? Makinig kayo sa akin at sundin ang utos ko, at matitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain.
Pumarito kayo, kayo ay lumapit at ako'y pakinggan. Makinig sa akin nang kayo'y mabuhay. Ako'y may gagawing walang hanggang tipan at ipalalasap sa inyo ang pagpapalang ipinangako ko kay David. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, dinggin mo ang aking hibik, nasa iyong pangako ang pananalig ko. Panginoon, dinggin mo ang aking hibik, nasa iyong pangako ang pananalig ko. Naratan ako ng umaga na tumatawag sa iyo. Nasa iyong pangako ang pananalig ko. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Panginoon, dinggin mo ang aking hibik, nasa iyong pangako ang pananalig ko. Paanyaya, tayo pong lahat ay tatayo para sa papuring awit ni Zacarias. Panginoon, iligtas mo kami sa kamay ng aming mga kaaway. Ngayon po, gagawa tayo ng tanda ng krus at sabay-sabay po sa panalangin. Purihin ang Panginoon Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin na isang makapangyarihan tagapagligtas mula sa liping ni David ng kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una, nililigtas na tayo sa ating mga kaaway, at sa kamay na lahat na napupuot sa atin. Ipinangako din niya nakahabagan ng ating mga magulang, at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiway niya sa ating amang si Abraham. Nililigtas tayo sa ating mga kaaway, upang walang takot na makasamba sa Kanya, at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawagin propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang handa ang Kanyang mga daraanan, at ituro sa Kanyang bayan ng landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sa pagalubang mahabagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoong, iligtas mo kami sa kamay ng aming mga kaaway. Sa Diyos na nagbibigay sa atin ng kagalakang magpuri sa Kanya ngayong umaga at nagpapalakas ng aming pag-asa, tayo'y manalangin. Sa kadakilaan ng iyong pangalan, Panginooy kami pakinggan. Pinasasalamatan ka namin, Panginoon at Ama ni Jesus na aming manunubos. Dahil sa pamamagitan niya, napasa amin ang karunungan at walang hanggang buhay sa iyong kaloob. Sa kadakilaan ng iyong pangalan, Panginooy kami pakinggan. Gawin kaming maging mapakumbaba bilang pagmamahal kay Kristo. Tulungan kami makapaglingkod sa kapwa. Sa kadakilaan ng iyong pangalan, Panginooy kami pakinggan. Isugo sa amin yung lingkod ang iyong banal na Espiritong Banal, tulutang kami maging tapat sa pagmamahalan. Sa kadakilaan ng iyong pangalan, Panginoon, kami iyong pakinggan. Ninais mong gumawa ang tao at binigyan ng kapangyarihan pamahalaan ang sangkalupaan. Magbigay dangal nawa sa iyo ang aming mga awa at sa aming kapwang makapagpabanal. Sa kadakilaan ng iyong pangalan, Panginoon, kami pakinggan. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Leon 14, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pare, diakono at religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bokasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Sa kadakilaan ng iyong pangalan, Panginoon, kami pakinggan. Ating pong dadasalin ang Ama namin.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na papapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at adyan mo kami sa lahat ng masama. Ama naming makapangyarihan, buong puso mong ipinagkakaloob sa iyong mga matapat na lingkod ang kadakilaang maging banal na iyong ikinalulugod. Ipagkaloob mong mapag-alab kami ng ningas ng iyong Espiritu Santo na siyang pumuspos sa kalooban ni San Felipe Neri sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalaan nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya, Panalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. O Panginoon, Magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong Sa simbahan. ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Salamat po.